tinaguriang Beautiful Isle of Somewhere. Yun po ang langit na inihanda po ng ating Panginoon na ating tirahan sa walang hanggan. So magandang hapon po mga kapatid at mga kaibigan. May bag nga malam, kakabsat, maayong hapon mga kaigsuunan at maya pagat manapon kareng kapatad at kakaliburan. So pong malungkot na balita ng isang ating kapatid na maangaral po sa Cebu City, si kapatid na Jonathan Carino ay naging positive for COVID-19. So isahan po natin siya sa ating mga panalangin upang siya po ay gumaling sa sakit ng COVID. Alam po nyo, wala talagang pinipili ang COVID-19. Kaya tayo po ay magpatuloy sa pag-iingat po sa ating kalusugan. Kung hindi po mahalaga, ay manatili lang po tayo sa ating mga tahanan. Yan po ang pinaka-the best na panlaban sa COVID-19 na as much as possible, iwasan po natin ang walang kabuluhang pakikisalamuha sa mga tao. Siyempre, kung nagtatrabaho po tayo, kailangan po yan. O kaya po sa ating pagsamba. Iba yung pag-iingat po dapat natin gawin sa ating pagsamba. Gawin po natin ang ipinag-uutos na protocols ng gobyerno para rin po sa ating kapakanan. Huwag po tayo magtagas ng ulo. No po? Kaya nga po dumadami ang nagkakaroon po ng infection ay dahil po sa katigasan ng ulo. Sa bagay kumisan, dahil sa kahirapan po ng buhay, yung iba hindi may iwasang hindi po maghanap buhay. Pero mag-ingat po tayo. Ang ating pong paksa po sa hapong ito at magpapatuloy po sa loob ng 3 araw ay ang mga sukat ng Espiritu Santo. The Measures of the Holy Spirit. Ito po ay serye sa mga tinatawag nating spiritual gifts. Ito po ay isang paksa na dapat nating pag-aralan. Yamang marami po mga sakay na mga pananampalataya, denominations, na naniniwala na sila po ay nagtataglay ng mga miraculous gifts of the Holy Spirit. Ay sabihin na may nagsasabing nagsasalita sila ng wika, they speak in tongues, may nagsasabing meron silang kapangyarihang magpagaling, may nagsasabing sila ay mga propeta ng Diyos, etc. etc. Ano po ba ang katotohanan na sinasabi ng Biblia sa mga bagay na ito? Huwag po tayo magkamali na isipin na hindi tayo naniniwala sa mga tinatawag nating miraculous gifts of the Holy Spirit. Naniniwala po tayo sapagkat yun po ay nakasulat. Ang dapat lang po natin bigyan ng pansin, kung ito bang mga miraculous gifts of the Holy Spirit ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon, o sila po'y natapos na sa isang panahon. Yun po ang mahalagang dapat nating tiyakin kung ano po tinuturo ng banal na kasulatan. Kasi marami po talaga nag-aangkin tungkol po sa mga bagay na ito. Actually, ito po ay sikat na sikat sa mga karamihan po ng mga denominations. In fact, meron po mga denominasyon noong unang panahon na hindi sila naniniwala sa mga bagay na ito. Pero ngayon, sila po'y naniniwala na. Dahil nga po sa paglago ng kaisipan ng tinatawag nating spiritual gifts na hanggang ngayon daw, di umano ay nagpapatuloy. So ito po ang ating bibigyan pansin sa ating pag-aaral po sa hapong ito. Ang ating pong pangunahing talata na gusto nating bigyan po ng pagpapansin ay dito po sa Ebanghelyo ayon po kay Apostle Juan, dito po sa 3 kapitulo, John chapter 3, dito po sa verse 34. Basahin po natin. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos, siya nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Minamahal ng Ama ang anak at tinalagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay kanya.
Yun po isang ating Tagalog, Filipino version noong 2001. Sinalin po. Dito po sa New King James, usahin po natin. For he whom God has sent speaks the words of God. For God doesn't give the Spirit by measure. The Father loves the Son and has given all things into His hand. So ito po ang sabi rito, God does not give the Spirit by measure to Him. Doon po sa King James Version, yun po ang ating mababasa. By measure, kanya. Sa Grego po, ek metro. Ang ibig sabihin po na hindi binibigay ng Diyos ang Espiritu sa ating Panginoon na may sukat. Bisa binigay niyang lahat ng kapangyarihan ng Espiritu na walang hangganan sa ating Panginoon. Sabihin lang, buong kapangyarihan ng Espiritu Santo ay binigay sa ating Panginoon. At ito naman po ay binigay sa iba na may sukat o bahagi lang. Yun po makikita natin. In other words, ang buong sukat ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay binigay sa ating Panginoon. Ngunit sa iba, ito'y binigay na may sukat o measure. Kaya nga po makikita natin ang simbolismo na nabautismo po ang ating Panginoon dito po sa Matthew chapter 3, dito po sa verse 16. Tingnan po natin. Ito rin po ay hindi naunawalang marami. Nang mabautismo si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Hindi sinasabing may kalapati doon, kundi nakita niya ang Espiritu Santo na bumababa na parang isang kalapati kanya. Ito po ay isang figure of speech o talinhaga na tinatawag nating simile. Ito po ang pinanggalingan ng salitang similar. So, ibig sabihin, yung pagbababa ng Espiritu ay parang pagbababa ng isang kalapati kanya. Pero walang kalapati doon. Makikita natin ang simbolismo ng mga relihiyon na naniniwala pa rin hanggang ngayon na mayroon pang kaloob ng Espiritu Santo ay kalapati. Pero makikita natin walang kalapati doon. Iya'y sinasabi ng talata, ang Espiritu ay lumalabag na parang isang kalapati. Parang, hindi sinasabi may kalapati doon. Kaya lang, minsan, hindi ko maunawa bakit naglalagay ng kalapati, wala naman pong kalapati. So, maliwanag po rito, ng buong kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon po ay nasa lupa, ay binigay sa ating Panginoon. Pero sa iba, ibinigay lang po ang sukat o bahagi ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya tayo po uusbong na magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ano ba ang mga sukat ng Espiritu? Paano ba ibinibigay ang Espiritu Santo sa mga tao? What are the measures of the Holy Spirit? Yun po ang ating sasagutin. Sukat ng Espiritu Santo. Makikita natin sa Biblia, meron po tatlong kaparaanan ng sukat o pagbibigay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dalawang malahimala at isang natural. Ang unang malahimala ay yung tinatawag na baptismal measure. May mga tao sa Bagong Tipan na binautismuhan ng Espiritu Santo. By metonymy, sila'y binautismuhan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yung iba naman po ay nagtaglay ng kapangyarihan ng sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol. At sa lahat ng mga Kristiyano, ang Espiritu Santo po ay nananahan sa atin. Ito yung tinatawag na indwelling measure. Yun po ay isang magandang pag-aaral. At actually, itong tatlong ito ay magandang pag-aaral. So, ang ating unang pag-aaralan ay tinatawag nating baptismal measure. Masinin po na salitang baptism means immersion. You are immersed with the power of the Holy Spirit. Yan ang ibig sabihin po noon. Ikaw ay kumbaga, you are given the power of the Holy Spirit. Kaya lang, itong baptismal measure ay binigay lang po, mababasa natin sa Biblia,
Ito'y binigay lamang sa dalawang pagkakataon, only 2 times, na mayroong baptism of the Holy Spirit. Dito po sa Marcos, dito po sa unang kapitulo, Mark chapter 1, dito po sa verse 7, ito po ang ating mababasa. Marcos, unang kapitulo, dito po sa ikapitong bersikulo o talata. At siya'y nangangaral na nagsasabi, dumarating, nakasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ko karapat-dapat sumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Binabautismo ko kayo sa tubig, ngunit kay babautismo niya sa Espiritu Santo. Ito si Apostle John, binautismo niya sa tubig ang 12 apostol. At ngunit, ilan sa mga binautismo ni Apostle John ay mababautismoan ng Espiritu Santo. Sino magbabautismo ng Espiritu Santo? Maliwanag po rito, tinutukoy niya ang ating Panginoon. Doon sa katotohanan na siya'y mas makapangyarihan kaysa kay John. Ang ibig sabihin, ang dumarating pagkatapos ni John the Baptist, hindi Apostle John, John the Baptist ay mas makapangyarihan kaysa kay John the Baptist. At yun po ang ating Panginoon. Doon po sa ating pag-aaral sa aklat po ng Isaias, si John the Baptist ang nag-aayos ng lansangan ng ating Panginoon. Doon sa Luke, makikita natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, siya po ay naganda ng isang bayan na tatanggap sa ating Panginoon. So, ang dumating pagkatapos ni John the Baptist ay ang ating Panginoon. So, ang ating Panginoon ang magbabautismo sa Espiritu Santo. In other words, walang bahagi ang tao sa pagbabautismo ng Espiritu Santo. Ang administrator of the baptism of the Holy Spirit is Christ Himself. Ang administrator sa water baptism ay tao. Halimbawa rito si John the Baptist ay isang tao. Later on sa Great Commission ay mga Kristiyano ang nagbabautismo sa tubig. Pero sa baptism of the Holy Spirit, ang nagbabautismo ay ang ating Panginoon. Kaya nga po yung argumento ng mga Pentecostal, born again, etc. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, ito raw po ay Holy Spirit baptism is entirely wrong. Basahin po natin. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismon tayong lahat mula sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Kung ito po ay baptism of the Holy Spirit, ang lumilitaw, ang Espiritu Santo ay nagbautismo ng Espiritu Santo. Na ito'y lumalaban sa sinabi ni John the Baptist. Ano po yan? Na ang ating Panginoon ang magbabautismo sa Espiritu Santo. At walang taong involved sa baptism of the Holy Spirit. So yun po ang ating maliwanag po ito. Ang Panginoon Jesucristo ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Sabi po ni John the Baptist, nagkakamali tayo kay John the Baptist kasi puro John yun. Apostle John, John the Baptist. So yun, maliwanag po yun. Ang magbabautismo ng Espiritu Santo ay ang ating Panginoon. Yun ang makikita natin. 2 lang pong beses yan na nangyari sa buong bagong tipan. Hindi po katulad ng sinasabi ng mga born again, Pentecostal, holiness churches na yung mga Kristiyano raw hanggang sa panahon natin ngayon ay patuloy pa rin binabautismoan ng Espiritu Santo. Yun po ay hindi natin mababasa at mapapatunayan sa banal na kasulatan. Ang maliwanag po na makikita natin, 2 lamang pong pagkakataon na nagkaroon ng pagbabautismo sa Espiritu Santo. Ang mga apostol sa Acts chapter 2 at ang basang bahay ni Cornelius sa Acts chapter 10 at tinulid po sa chapter 11 ang kasaysayan noon. Dito po bago umakyat po sa langit ang ating Panginoon, siya po yung nakipagtulong sa kanyang mga alagad. Ito po yung nakita natin sa mahuling kapitulo ng Ebanghelyo ayon kay Juan, di ba? Bago po umakyat ang Panginoon, siya nakipagpulong at nakipag-usap sa kanyang mga alagad. Nakipagtalas-tasan siya
sa kanyang mga alagad. Dito po sa Gawa, chapter 1, verse 4 to 5, habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig niyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo babautismuhan sa Espiritu Santo. Sa maliwanag po doon, kung sino na mababautismo sa Espiritu Santo, ang kanyang mga apostol. Ang kausap po rito ng ating Panginoon ay ang kanyang mga apostol. Ito po ang isang kahalagahan na tayo po'y maalam doon sa tinatawag nating persons. Pag sinabi nating person, yung mismo nagsasalita. Yung second person, yung kinakausap niya. Excuse me. Pag meron silang pinag-uusapan na wala sa kanila, yun ay katlong persona kanya. So, yung unang persona, yung nagsasalita. Yung pangalang persona, yung kinakausap doon nagsasalita. Yung katlong persona, yung pinag-uusapan nila na wala doon sa oras na yun. First person, second person, third person. Ito po ay second person. Babautismon kayo. You will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Yun po sa New King James. Ang kausap po rito ng ating Panginoon sa ikalawang talata ng unang kapitulo ng Aklat ng mga Gawa ay ang kanyang mga apostol. Hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, pagkatapos na siya magdusay ay buhay siyang nagpakita sa kanila at sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang kasalo nila, sino yun? Nila, yun ang mga apostol. So, ang kausap rito ng ating Panginoon ay ang kanyang mga apostol. At itong sinabi niya, ulitin natin, habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig niyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabuti ng maraming araw mula ngayon, kayo'y babautismuhan ng Espiritu Santo. So in other words, maliwanag po ito. Ang mga apostol ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. Yun ay makikita na sa Gawa sa ikalawang kapitulo. Ang pangalawang pagkakataon na nagkaroon po ng pagbabautismo ng Espiritu Santo ay ang sangbahayan ni Cornelius. Dito po sa Acts 11, excuse me, sa Gawa, ikalabing isang kapitulo, dito po sa ikalabing lima, at ikalabing anim na talata, nang ako'y nagsisimulang magsalita. So ito po ay muling pagsasalaysay niya. Ang actual event ay Acts chapter 10. Pero ito yung sinalaysay niya sa mga Hudyo. So, ni-rehearse ni Apostle Peter kung ano nangyari. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanilang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. Ano yung una? Dito po sa ikalabing-anim. At naalala kong salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo babautismohan sa Espiritu Santo. So siya tumutukoy sa bautismo ng Espiritu Santo. In other words, habang nung nagsimula siya magsalita, nabautismo sa Espiritu Santo ang sangbahayan ni Cornelius. Ito lang ang pangalawa at huli. Dahil sabi niya, nung una, ay ito'y tumutukoy sa araw ng Pentecost. Mapapaliwanag po natin mamaya. So, dalawa lang pong pagkakataon na may mga tao na bautismohan ng Espiritu Santo. Yun po ay sa mga apostol at ang sangbahayan ni Cornelius. Maliwanag po yun. Hindi katulad ng sinasabi ng mga iba na hanggang ngayon daw ay binabautismo ng mga tao sa Espiritu Santo. Ayun po, hindi natin mababasa sa Biblia. Ulitin po natin ang Acts chapter 11. And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us in the beginning. And then I remembered the word of the Lord, how he said,
John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit, Kanya. So makita natin as upon us at the beginning. Yun po'y tumutukoy sa Pentecost. At ang mga apostol po sa Acts chapter 2, verses 1 to 4, na bautismuhan ng Espiritu Santo. In other words, makikita natin sa Acts chapter 2, 1 to 4, yung actual baptism of the Holy Spirit sa mga apostol. When the day of Pentecost had fully come, ang araw po ng Pentecost, ito po ay pagkatapos ng Feast of the Weeks. At yun po ay nagsisimula sa Linggo at natatapos sa Sabado. So yung 49th day, dahil yun po ay 7 consecutive weeks, ay Saturday. So yung 50th day, Pentecost, ay palaging first day of the week. So, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven. Meron pong isang tunog na galing sa langit. A sound, ganyan, from heaven as of a rushing mighty wind. Katulad po sa Matthew chapter 3 verse 16 ng Espiritu Santo bumaba gaya ng isang kalapati. Dito rin po sa Acts chapter 2, walang apoy. Ay walang hangin. Ito'y tunog na katulad ng isang malakas na hangin. Ganyan. And it filled the whole house where they were sitting. Yung day, kung natin titignan, yung po ay 12 apostol. Sa original na Biblia, wala pong mga kapitulo at mga talata. Ito'y tuloy-tuloy na pagkakasulat. Isa lang, alam po, palagi kong nakakalimutan yung naglagay po ng kapitulo at mga talata. Pagka po, hanapin ko po ano po. Dito po sa pinakahuling salita sa Acts chapter 1 ay apostol. Sa Gawa chapter 1, sa talatang 26. At sila'y nagpalabulutan para sa kanila at nabunot ay si Matias. At siya'y binilang sa 11 apostol. Kanya. Tapos ang susunod na sa Gawa chapter 2, nang dumating ang araw ng Pentecost, silang lahat. Sino yung silang lahat? Yung 12 apostol. So maliwalang po rito na yung nabautismo na yung 12 apostol. Then there appeared to them divided tongues as of fire. Again, walang apoy dito. Kagaya ng apoy. And one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So ito sila nagsalita ng mga wika na hindi na pinag-aralan ayon sa binigay sa kanila ng Espiritu Santo. Yung po ang actual baptism of the Holy Spirit ng mga apostol. Gayun din ang nangyari sa bayan ni Cornelius sa Acts chapter 10 na isinaysay sa Acts chapter 11 ni Apostle Peter. So yun po maliwalag dito na yan po dalawang pagkakataon lang. Dahil kung ito'y palagi nangyayari, hindi sasabihin ni Apostle Peter, as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon all of us. Yan ang sasabihin niya, di ba? Kung ito'y nangyayari sa lahat ng mga Kristiyano. Pero sabi niya, and as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. Sining us, yung mga apostol. At the beginning. So yung beginning, first baptism of the Holy Spirit, and the next ay sangbahayan ni Cornelius. Maliwanag po yun. Hindi natin, alam nyo ito ang deception ng mga Pentecostal born again. Pinipilit nila na lahat ng mga Kristiyano na babautismo ng Espiritu Santo, which is wrong and false. Although sabihin natin they are sincere, still a deception. Pagka mali ang tinuturo natin at pinipilit natin, it becomes a deception, di ba? Ngayon, pupunta po tayo sa mahalagang bahagi. Ano ang dahilan? Bakit sila nabautismo? Anong layon bakit ang mga apostol ay nabautismoan ng Holy Spirit? At ano ang dahilan kung bakit ang sangbahay ni Cornelius ay nabautismoan rin ng Holy Spirit, di ba?
Kasi ang Diyos, pag siya'y gumagawa, palagi may design, mayroong purpose. What was the purpose of the apostles being baptized with the Holy Spirit? Ano ang layunin? Bakit ang mga apostol ay nabautismuhan sa Espiritu Santo? Okay, punta muna tayo sa apostles. Tandaan po natin, ang context, the apostles were commissioned to preach the gospel to every creature, to every creature, and to make disciples of all the nations. Sipin po natin, paano gagawin yan ng mga apostol? Number one, paano sila makikipagtalas-tasan sa mga taong hindi nila kawika? Paano sila paniniwalaan na sila yung mga payak na mga mangingisda lamang at isang tax collector na kinamumuhihan ng mga tao noon at hindi sa mga tao ngayon? Paano? Kung mayroon pupunta sa atin na isang mangingisda at siya'y magsasalita ng isang napakahalagang balita, mahalamang hindi ka maniniwala. Yun ang normal na kaisipan ng mga tao. Pero kung isang mahalagang tao magsasalita sa atin, makikinig tayo. Yun po yung normal na kaisipan ng tao. So paano ngayon mga ngaral at paano paniniwala ng mga apostol? In other words, dahil sila po yung mga payak na mga mamamayan lamang, hindi nakapag-aral, wala silang kredibilidad na pakinggan ng mga tao. Di ba? Ganun po talaga ang kalakaran sa kalibutan. Kaya kinakailangan nila ang kapangyarihan na galing sa Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit para magawa nila ang mga bagay na yun. Dito po sa Gawa, chapter 1, verse 8. Again, ito po ay tumutungkol sa mga apostol. Tuloy-tuloy po yun. Ito po ay kausap pa rin sila ng ating Panginoon at sila ang kausap ng ating Panginoon, ng kanyang mga apostles, at sinabi niya ang bagay nito sa Gawa, chapter 1, verse 8. Basahin po natin. Ano ang mangyayari sa mga apostol pagka dumating sa kanilang Espiritu Santo when they are baptized by the Holy Spirit? Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kadulud-duluhang bahagi ng lupa kanya. Magiging saksi ko kayo kanya. Sila yung mga saksi sapagkat nakita nila ang pangangalan ng Panginoon simula sa bautismo ni Juan hanggang siya mabuhay na maguli at hanggang sa kanyang pagkakit sa langit. Kaya nga po lang sila pumili ng kapalit ni Judas Iscariote. Pumili sila doon sa mga kasama nila mula sa bautismo ni Juan hanggang sa pagkabuhay na maguli hanggang sa pagkakit sa langit ng ating Panginoon. So in other words, saksi sila doon. They are witnesses. We are not witnesses of the preaching and the resurrection of Christ. We believe, tayo naniniwala. But we are not witnesses dahil hindi natin nakita. Ang mga apostol, they were witnesses dahil nakita nila. Mula sa bautismo ni Juan hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguli kanya. Kaya kayo mga saksi kanya. At maging saksi ko kayo kanya sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kaudulod-dulong bahagi ng lupa. Ang pagkakaiba ng mga apostol sa atin, pag nangangaral sila, they are first-hand witnesses. Tungkol sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Tayo, pag nangangaral tayo sumasampalataya. We are believers. But we are not witnesses. So, yung makikita natin, tatanggap sila ng kapangyarihan, miraculous power from the Holy Spirit para makapangaral sila ng Ebanghelyo. Ito ang panahon na sila'y nagsimulang mangaral sa Ebanghelyo. Itong simula ng kailang pagiging apostol. Na sila po ay nagkatumanggap sila ng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. For the first time, ipinangaral nila ang Ebanghelyo sa pamagitan ng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. In other words, lahat ng kailang ipinangaral, simula sa Acts chapter 2, hindi galing sa kailang sariling kaisipan. Ito yung galing sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tandaan po natin sa Matthew chapter 10, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin sa oras na yun sapagkat ito ibibigay sa inyo kanya. Dito sa Gawa chapter 2, verse 32, ang Jesus na ito yung walang binuhay ng Diyos at tungkol dito yung mga saksi kaming lahat.
So yung pangangaral po ni Apostle Peter kasama ng 11 sa Acts chapter 2, basically, pinatunayan nila na siya ng ating Panginoon ay tao sinugo ng Diyos na pinatunayan sa pagitan ng mga tanda na kanyang ginawa, na kanilang ibinigay sa mga kamay ng tampalasan at kanilang ipinako sa krus, so siya'y namatay. At sinilbing at pagkatapos siya nabuhay na muli. At sinasabi naman ni Apostle Peter kasama ng 11, kami mga saksi sa bagay na ito. So, para sa kanila may pangaral nila ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal at sa lahat ng mga bansa, kinakailangan nilang kung kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. Kailangan nilang patunayan sa mga tao na mga bagay na kailangang ipinapangaral ay galing sa Diyos. Kaya nga po dito sa Mark chapter 16, dito po sa verse 20, kaya nga po pinag-aralan po natin yung miracles as a preparation sa ating pag-aaral ngayon. Kasi yung miracles are also signs. Dito po sa Mark chapter 16, verse 20, at tumayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nilang Panginoon at pinatutuhanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. The signs were miracles. Ibig sabihin, sila'y gawa ng miracles kapag sila'y nangangaral sa Ebanghelyo. Sa Matthew 28 verse 19, sabi ng Panginoon, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa na sila yung bautisyon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Mark 16 verse 15, umayon kayo sa buong sanglibutan at yung ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So yung pong mga gifts, miraculous gifts, miracles from the Holy Spirit ay nasa kanilang taglay nila para mapatunayan na ang mga bagay na sinasabi nila ay galing sa Diyos. At yung mismong pangangaral nila is by inspiration of the Holy Spirit. So hindi nanggagaling sa kailang sariling kaisipan. Yung po mga kapangyarihan ng mga apostles ay makikita natin. Mark 16 verse 17, masahin natin. Tandaan po natin, ang sinabi rito ng Panginoon, ito yung mga tanda. Masahin natin. Ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Kailangan natin ipaliwanag yan kasi ito ang basihan ng mga Pentecostals, born again, holiness churches. Sabi rin, lahat kasi na sumasampalataya kanya. Tandaan natin, alisin po natin yung 15 at 16, yun po yung parenthesis. Sinabi lang ng Panginoon kung ano ang gagawin ng mga apostol. Ang diretsong kasunod ng 17 ay ang verse 14. At pagkatapos siya'y nagpakita sa 11, samantalang sila'y nakaupo sa kapagkainan. Sila'y kanyang pinagsasabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi nila pinaniniwala ng mga nakakita sa kanya pagkatapos siya muling mabuhay. Ang mga apostol para isugo ng Panginoon, kailangan silang sumampalataya ng ating Panginoon na nabuhay na maguli. Kaya dito po sa verse 17, at ang mga tandang ito ay lalakip, hindi lang isa. Ang mga tandang ito, in other words, lahat ng mga tandang ito, ay nandoon sa mga apostol. Hindi lang isa, lahat ng mga tandang ito. Basahin po natin. Ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga mananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan, ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. At sila ahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng mga bagay na makamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kailang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling. Kaya't ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay nakyat sa langit at lumulok sa kanan ng Diyos. Alam po niyo, Acts chapter 1 ay nasa pagitan nito. Sa pagitan po ng 18 at saka 19. At tumayos sila at nangaral sa lahat ng mga dako, habang gumagawang kasama nilang Panginoon at pinatutuhan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip. Ito yung binanggit po natin, yun ang kapangyarihan na ibinigay sa mga apostol. Kataglay ang kapangyarihan. Paano natin ang papatunayan yan? Meron kapangyarihan ng mga apostol na hindi natin taglay, mga kapatid. Tumingin po tayo ng ilang mga
bersikulo. Ano po? Dito po sa Gawa, ika-11 ng kapitulo, sa ika-12 hanggang ika-13. Kaya't mga panyo o mga tapis na napadikit sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit na wala sa kailangang mga sakit at lumabas sa kailangang masamang espiritu. Ngunit may ilang mangudyong pag-alagala na nagpapalayas ng masamang espiritu at nangangas na bigkasin ng pangalan ng Panginoon Jesus sa mga masasamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. So ito po isang halimbawa na sila po ay si Pablo nakapagpalayas ng mga masasamang espiritu o mga demonyo. Dito po sa Gawa, chapter 2, 1-11, ang mga apostol po ay nakapagsalita ng bagong wika. Napakahaba po nito, pero tingnan lang po natin sa verse 8. Paano narinig natin na magbawat sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? So, dito po sa 12, silang lahat ay nagtataka at nagugulang sinasabi sa isa't isa, anong pahulugan nito? Ano yung mga taong ito? Ito po yung mga Parto, mga Medo, mga taga-Elamita, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, sa Cappadocia, sa Pontus, sa Asia, sa Phrygia, sa Pamphylia, sa Egypto, sa mga lupain ng Libya, nasakop ng Cyrene, at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo, gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kreteo at mga Rabi. So ito iba-ibang wika. Pero yung mga apostol na nagpagsalita sa kanilang mga wikang kinamulan. Dito natin makikita ang karunungan ng Diyos. Hindi lahat na naging alipin sa Babylon ay nagbalik sa Israel. At itong mga nanatili sa Babylon, sila pa rin ay naniniwala sa Diyos. Kaya sila bumabalik sa Jerusalem sa mga pista. At ito ang ginamit ng Panginoon sa pangangalaga ng Ebanghelyo, di ba? So, hindi mga Udyo na yan na nagsimulang mahal si Pablo, yung unang pinupuntahan ni Apostol Pablo. So, makita natin, nakapagsalita sila ng mga bagong wika. Ngayon, si Apostle Paul, nung siya po ay nasa Malta, sila po ay nagkaroon ng shipwreck, siya po ay kinagat ng isang makamandag na ulo po. At ang mga taong nakakita sa kanya ay nag-aantay na labang na siya mamatay. Pambihira. Ano po yan? Lupong Viper. Yun po isang makamandag na ahas. Ngunit pagkatapos matipon ni Pablo ang isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, siyempre mainit. Lumabas ang isang lulupong dahil sa init, kumapit sa kanyang kamay, siya'y kinagat. Na makita namang katutubong hayop na nakabitin sa kanyang kamay, so siya'y kinagat. Ay sinabi sa isa't isa, tiyak na mamamatay taong ito. Kahit siya nakatake sa dagat, gayon may hindi nayaan ng katarungan na siya'y mabuhay. So hindi nila sinabing Diyos, katarungan. Ngunit pinagpag niya ang hayop sa apoy at di siya nasaktan. Mark 16, 17, 18, di ba? Dito po sa Gawa, chapter 3, 1-8, sila po'y nakapagpalakad ng isang taong pilay mula sa kanyang pagkapanganak. Dito po sa Gawa, 3:18, ito po'y pinag-aralan po natin. No po. Isang araw sila Pedro at Juan ay pumanik sa templo sa oras ng pananalangin na ikasyam ng oras. So ito po ay alas 3. And then, alas 3. Alas 3, katulad po ng oras na namatay ang Panginoon. At may isang lalaking lumpo mula sa pagkapanganakan. Doon ay pinasok, araw-araw siya nilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang maghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang nakita na sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi silang limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro kasama ni Juan ay sinabi, tignan mo kami. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanya. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Kanyang inawakan siya sa kanang kamay at siya'y tinindig at agad na lumakas ang kanyang Immediately. Ang kanyang mga pat, mga bukong-bukong, siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo, nakasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Imagine po ninyo kung kayo po ay pinanganak na lumpo at bigla ka nagkaroon ng pagkakataong lumakad, yun talagang gagawin mo. Lulukso ka sa tuwa. At kayo maging pag-alagala ka. Bakit? Siyempre, doon pa lang ang kaunaw-unang pagkakataon na kayo nakalakad. Di ba? Yun po sa Gawa, chapter 9, 39 to verse 43.
Kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagkatating niya, kanyang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay makatayo sa kanyang tabi at umiiyak at ipinakita ang mga damit, ang mga kasuotan at iba pa mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. Pinalabas silang lahat ni Pedro at pagkatapos ay lumuhod at nanalangin, bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Iminulot niya ang kanyang mga mata at na makita ni Pedro ay nakaupo siya. So siya ay nabuhay na maguli. Di ba? Dito po sa 33-34. Bumalik po tayo na konti. Doon natagpuan niya ang isang lalaki ng pangalan Eneas na 88 taon nang nakaratay. Sinabi sa kanya ni Pedro, Aeneas, pinagaling ka ni Jesucristo, bumangon ka at ayusin mong higaan. Agad naman siyang bumangon kanya. At dito po sa Gawa, chapter 19, 11-12. Basahin po natin. Gumawa ang Diyos ng mga di pangkaraniwang himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Kaya lang ang mga panyo o mga tapis na napatikit sa kanyang katawan ay dinala sa mga sakit, na wala sa kanilang mga sakit at lumabas sa kanilang masamang spirito kanya. So yun po makikita natin. Yan ang kapangyarihan ng mga apostol, di ba? Yung mga tanda na sinabi sa Mark 16. Dito po, Hebrews chapter 2-4, pinakikita sa atin na mga salitang unang ipinangaral ng ating Panginoon ay pinatunayan ng mga nakarinig. Sa Hebrews 2:3-4, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed, pinatunayan, and was confirmed to us by those who heard Him, yun ang mga apostol. God also bearing witness, both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. So, yun makikita natin. Isa sa mga dahilan na sila'y binautismo sa Espiritu Santo namin para makapangalan sila at mapatunayan ng kailang mga tinuturo ay galing sa Espiritu Santo. Pagka'y pinatong ng mga apostol ang kailang mga kamay sa isang Kristiyano, yung pinatungan nila ng mga kamay ay tumatanggap ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Hindi mga apostol lang, ha? Hindi mga preacher lang. Iba po yung apostol, iba yung preacher, may kaiba yun. Bagamat ang mga apostol ay mangaral din. Pero yung mangaral lang, hindi mga apostol necessarily. Sa Gawa chapter 8, pero yung mga born again, mamaya may kukwento po ako. Sa Gawa chapter 8, 14-17, nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. By metonymy, ito'y galing sa Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila nabautisman lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ipinatong ni Pedro, tumawa ng kailamang kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. At tinanggap po nila yung mga bagay na galing sa Espiritu Santo, miraculous gifts from the Holy Spirit. Na dito po sa Acts chapter 19, si Apostle Paul, napagkat siya po isang apostol. Ito ay isang katunayan na siya po isang apostol dahil taglay po niya ang kapangyarihan ng ibang mga apostol. Pag pinatong kailamang kamay, tinatanggap ng Espiritu Santo, meaning tumatanggap sila ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Gawa chapter 96-7, na may patong na ni Pablo sa kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. Silang lahat ay mga 12 lalaki. When the apostles lay their hands on Christians, those receive the gifts from the Holy Spirit. Dito po sa Romans chapter 1, verse 11. Romans chapter 1, verse 11. Si Pablo po ay hindi siya nagsimula ng gawain sa Rome. Kaya gusto niya pumunta Rome para makatulong siya sa gawain sa Rome. At sa mga bagay na ito, ang kanyang sinabi, gusto niya makarating. Bakit? Ito ang gusto niyang gawin. Sapagkat nagsasabi ka kung makita kayo upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang mapatibay kayo ngayon. Ipapatong ni Pablo ang kanyang mga kamay at ang mga taga-Roma ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Si Timothy, na isang evangelist, siya po'y tumanggap ng kaloob sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ni Apostle Paul. Dito po 2 Timothy chapter 1 verse 6.
Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na pagningasan mong kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapataw ng aking mga kamay. So yun ay kapangyarihan lamang na nasa mga apostol. Hindi po ito kapangyarihan na napapaloob kahit kanino, kundi sa mga apostol lamang. Pumunta ngayon tayo sa isang bayan ni Cornelius. Cornelius, sila rin po yung nabaptize with the Holy Spirit. At yung mababasa natin sa Acts chapter 10 to chapter 11. Sila ba yung nabaptismuhan sa ganun ding layunin? Para sila maging saksi, hindi pwede. Cornelius was never a witness to the death, burial, and resurrection of Christ. Hindi siya saksi sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na magulin ng ating Panginoon. So anong layunin? Dito po sa Gawa chapter 11, tandaan po natin na mga Hudyo, meron silang prejudice laban sa mga Gentiles. Although hindi po yan ang layunin ng Diyos actually. Sabi ng Diyos, mahalin mo ang mga taga-ibang bayan kanya. Pero nagkaroon sila ng superiority complex at tingin nila dahil silang bayan ng Diyos, itong mga Gentiles ay karamalduma. You have nothing to do with the Gentiles. Kaya ayaw nila, kahit po sa Ebanghelyo, nung yung mga nagsipangalat, hindi sila nangaral sa lupain ng mga Gentiles. Sige na po yung Acts 11 verse 19. Samantala mga nagkawatak-watak sa Acts chapter 8, dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban, ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia na hindi sinasabi kanina man ang salita laliban sa mga Hudyo dahil meron silang prejudice. Ayaw nilang ipangaral ng Ebanghelyo sa mga Gentiles. Dahil sa kanilang kaisipan ng mga Gentiles, hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, kinakailangan ng isang miracle. Katulad ng baptism of the Holy Spirit. To convince them na yung mga Gentiles ay meron din karapatan sa kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dito po sa 16:17. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kay babautismohan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang ganyan ding kaloob na gaya naman ng kanyang binigay sa atin nang tayo nanampalataya sa Panginoon sa Kristo, sino ba ako na makahadlang sa Diyos? Namanig nila mga bagay na ito, tumahimik sila at nilahati ang Diyos siya sinasabi kung gayoy, binigyan din ng Diyos sa mga Gentil ng pagsisisi tungo sa buhay. Doon pa lang nila tinanggap ang katotohanan na mga Hudyo at ganyan ng mga Gentiles ay may karapatan sa buhay na wala hanggan. Natanggal po yung prejudice ng mga Hudyo laban sa mga Gentiles. Yung po makikita natin doon. Alam ng Diyos ang kaisipan ng tao. Kahit ang kanyang bayan, alam niya. Kaya ito'y ginawa ng Panginoon upang makonvince sa mga Hudyo na hindi dapat sila gano'n. Hindi dapat sila magkaroon ng prejudice. Yung mga binasa ko sa 19, yung mga nagsipangalat, nangaral lang sila sa mga Hudyo because of that prejudice na hindi po nararapat. Kaya ito po yung nagpatunay sa kanila na wala na po yung prejudice na yun. So, 51 minutes na po. Ano po? At mapunta po tayo sa ating pangwakas. Conclusion. Ako po nagbibiro po na pag nakikita na naman kapatid sa screen, yung PowerPoint screen, conclusion, sila yung nagagala. Hindi ko rin po maintindihan pag ako po yung nakikinig sa sino bang nagtuturo. Halimbawa po sa gospel meeting na ibang nangangaral o kaya sa mga lectureship ng mga kapatid, ang napakahirap labanan ay ang antok. Kung bakit pagka nagsasalita po yung nagtuturo, ikaw ay inaantok. Pag nakita mo yung conclusion, biglang napawala yung antok mo. Pagkatapos magsalita, hindi ka na inaantok. Hindi ko may paliwanag yun, mga kapatid. Hindi naman sa wala kang interest. That's not true. Kaya nagtsatsaga ko puro sa loob ng isang araw. Pag lectureship, isang araw yan, para makinig, para kayo matuto. So, number one, there are only two cases of Holy Spirit baptism in the New Testament. Contrary sa sinasabi ng mga Pentecostals, born again, at mga holiness churches. Ang mga apostol po ay nabautismuhan so that they can have the power to preach the gospel. Tandaan po natin, hindi pa nakasulat ang bagong tipa. They preach by the inspiration of the Holy Spirit
and to confirm what they preach as truth from God. Ikatlo, ang sambayan ni Cornelius ay nabaptized with the Holy Spirit para matanggal ang prejudice ng mga Hudyo laban sa mga Gentiles at tanggapin nilang katotohanan na mga Hentil din ay may karapatan sa buhay na walang hanggan. Actually, tingnan po ninyo, napakalaki ng prejudice ng mga Hudyo na po. Ito yung pinangaral ni Pedro sa Pentecost. Sa Gawa chapter 2, tingnan niyo. Ito po sa verse 39, ang pangako, the promise of salvation, sapagkat ang pangako ay para sa inyo, yung kausap ng mga Hudyo, at sa inyong mga anak, yung Hudyo pa rin yun, at sa mga nasa malayo, yung mga Gentiles. Sa Ephesians chapter 2, maliwanag po yun. Bawat isa na tinatawag ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. So ito po isang evidence na yung mga inspired by the Holy Spirit, they are only inspired as so far as the preaching is concerned. They are not inspired in understanding what they preach. Kailangan din nilang pag-aralan yung pinangaral nila. Katulad natin. Our Holy Spirit baptism is a promise. It cannot be obeyed. A promise cannot be obeyed. A promise, you can wait for its fulfillment, but it cannot be obeyed. While the baptism that saves, ang baptismo na nagliligtas, is a command. Yan ang water baptism. Sa Matthew chapter 28, verse 19. At ang isang bautismo sa Ephesians chapter 4 verse 5 ay hindi Holy Spirit baptism, kundi water baptism in the name or the authority of Christ for the remission of sins. Ito po ang ating paksa sa hapong ito. Maraming salamat muli sa inyong matyagang pakikinig. Sana po hindi kayo naantok. Hindi kayo naantok sa ating pag-aaral. So, bumati si Brother Ralph Ortiz, present. Rupert Gaspar, present. Roberto Marasigan, good PM po. Alam po, meron akong teacher sa college, no? Ang pangalan, pilito po niya, Marasigan. Teacher ko po siya sa calculus. Napakahirap na subject, no? Kennedy Pili Gambol, watching and listening. Adela Quinto, good afternoon, Brad. Arnold Osilo, gandang hapon po. Vicente Kai, watching po. Jun Bautista, present. Grace Tagagay, good afternoon, Brad. Good afternoon, Brad, and to all watching. Good afternoon din. Edna Delfina Villamayor, good PM po siya. Parang nagtatakong walang katanungan sa ating paksa. Alam po niyo, pagka walang tanong, si Jun Bautista po, si kapatid na Jun, yan po ay isang teacher sa college. At ako rin po ay naging teacher sa college sa Angeles City, Angeles University Foundation sa Angeles City. Pagkat meron akong subject na every Tuesday, Thursday, alas 6, 6:30 to 8. Yung po ang pinaka-late na subject ng panahon na yun. Pag nakita mo sa malapit na kayo sa alas 8, kumikindap-kindap na yung mga mata ng mga estudyante. Pagka tatanungin mo, meron ba tanong mga students? Sabi, hindi sila nagsasalita. Tatlo lang po ang dahilan niyan kung bakit walang tanong. Number one, sabi ni Brother Kennedy Pili Gambol sa kanyang comments, very clear explanation. Thank you. Walang tanong sapagkat maliwanag ang pagtuturo. Ikalawa, the opposite. Wala silang naunawaan, so wala silang may tatanong. Pero ikatlo, gusto nilang umuwi. Yun po ang sinasabi ko palagi sa aking mga estudyante. Usually, pag sinasabi mo yun, nagkakaroon ng tanong. So, wala po tayong tanong. So, bukas po ay yung laying of hands measure. Yun po ay yung pagtanggap ng Espiritu Santo ayon sa pagpapatong ng mga kamay. Tingnan po nyo ang pagkakaiba ng kapangyarihan. Full power kay Kristo. Tapos, mas maraming kapangyarihan sa mga apostol. Tapos yung pinapatungan nilang kamay, mas kakaunti. Actually, isang kaloob lang ang tinatanggap ng sino mang pinapatungan ng kamay ng mga apostol. So yun po ang ating pag-aaralan po bukas ng hapon, the Lord willing. Kung natin kalimutang isama sa ating panalangin si kapatid na Jonathan Carino na may sakit po siya ng COVID-19. Sana po siya gumaling. Pero ang mahirap po rito, siya po may diabetes. Naging insulin po yung kapatid. So,
Sana po ay makarecover siya. Ipanalangin po natin. Siya po isang tapat na mangaral. Ilang beses ko na pong makasama sa gawain sa Panginoon. Tuwing magkakaroon po ng lectureship sa Cebu, si Brother Harry Osborne, palagi kong ando doon. Ako'y kasama niya sa gawain. So, maraming pagkakataon ko yung naglakbay sa Visayas, Mindanao. Usually, pagkasama natin si Brother Ron Halbrook sa gawain po ng pangangaral. So, siya po hindi lamang po isang kapatid. May tuturing ko po yung nakakatandang kapatid kapagkat siya matanda ng 10 taon sa akin. So, wala na po kayong tanong talaga. Hindi ko na kayo pagpipigilan. Yung kwento ko po isang preacher ng born again. Noong nakatira ko sa Tarlac, meron pong grupo doon sa subdivision namin na born again. Ang sabi niya sa mga tao, kung may sakit kayo, pumunta kayo sa akin. Ipapatong ko aking mga kamay kayo gagaling. Pero pag may sakit ng kanya mga anak, pupunta naman sa doktor. Kaya paano paniniwalaan yun? Kung talaga meron siyang tunay na kapangyarihan, kahit sa kanya mga anak, ipapatong sila gagaling. Hindi ba? Kaya wala silang it's a deception usually ng talagang katotohanan. O thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee, may I still thy goodness prove, while Tayo po ay manalangin mga kapatid. Amang manal, kailan po ang makapangyarihan sa lahat. Ang tanging may hanggang kaalaman at ang iyong presensya ay natatagpuan sa lahat ng tao. Hindi po kami makatakas mula sa inyong kapangyarihan. Kami po ay nagtitiwala at aming ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa inyo, Diyos. Minapanalangin po namin ang mga kapatid na may karamdaman na sana sila inyong pagalingin habang sila ay ginagamot ng mga manggagamot. Particular po si kapatid na Jonathan Carino na sa kasalukuyan po ay may infection po ng COVID-19. Sinasama ko rin po sa panalangin si kapatid na Perdi Dionisio na mayroon din pong karamdaman at lahat po ng mga kapatid na may karamdaman. At gayon din po sa lahat ng tao. Para sila magkaroon ng pagkakataon na sila gumaling at marami magkaroon sila ng pagkakataon na makarinig sa inyong Ebanghelyo. Nagtitiwala po kami, Ama, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kamay, ang aming mabuhay at ang sanglibutan ito. Sana po ay tulad nyo na magkaroon po ng kalunasan, ng sakit na ito sa madaling panahon upang matapos na po ang paghihirap ng mga tao. Hindi po sa kami takot na dumanas ng kapigatihan, kundi po para sa
ikalalawig po ng pangangaral namin sa inyong Ebanghelyo at sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo, Diyos. Itulot mo sa aming lugar, Ama, na manatili kami sa kasalukuyang estado ng quarantine para makapagpatuloy po kami ng pagsamba sa inyo tuwing araw ng linggo. Itulot mo, Ama, na sana po kaming lahat ay maligtas mula sa COVID. At ang mga bagay na ito ay aming hiningi sa dakilang pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Mamaya po, alas 8 po ng hapon, Isaiah 41. Ito na po ang mas exciting na bahagi ng pag-aaral po sa aklat ni Isaias. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa ating pag-aaral. Sana po kayo ay mag-ingat sa bawat pagkakataon. Huwag lang at mo tayong lumabas kung hindi kinakailangan. Stay safe.